pangatlong araw o umaga ng ating prayer devotion sa ating church na First Store of Faith Church ng SAD. Then, ako po ay si Sister Annabel Abrenica na maglilingkod sa umaga na to. Tayo po ay ating topic na ngayong umaga na to ay kinuha ko sa Book of Genesis, chapter 32 verse 22 to 32. Ayan po, basahin ko na po. Gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa at 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at ang mag-isang bumalik sa kanila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibendisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ang nagtagumpay. Ano pong ngalan niyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na yun. Sikat na ang araw nang umalis siya ron at pipilay-pilay na lumakad. Ayan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pasalamat sa umaga na to. Samahan niyo po ang paghahayag ng salita at ang aming pagbubulay-bulayan. Ikaw po, Panginoon, ang Lord, ang maging tampok sa umaga na to. Ikaw ang magbigay sa amin, Lord, ng kalakasan ng kapahayagan sa umaga na to. Sa iyo, ang kapurihan pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ano ba nangyari dito sa ating na binasa ngayong umaga na to, no? So, sabi dito, pauwi na si Jacob at kinakabahan siya dahil haharapin niya ang kapatid niyang si Esau na noon ay galit sa kanya. Itinawid niya ang kanyang buong pamilya sa ilog Habok at ang lahat niyang ari-arian. Doon, pagka-uwi niya ay may isang lalaki na nakipagbuno sa kanya hanggang sa magbubukang liwayway. No? So, ano nga ba yung pag-aralan muna natin? Ano ibig sabihin ng Peniel? Ang ibig sabihin ng Peniel ay ang mukha ng Diyos. No? Sinabi ni Jacob, nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas pa ang aking buhay. So pag-aralan natin, bakit mahalaga ang pakikipagbuno? No? Ano nga ba yung pakikipagbuno sa Panginoon? No? Pag sinabing pakikipagbuno ay pakikipaglaban sa pananampalataya. No? Pinaglalaban mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Yan. So, hindi ito physical na pakikipaglaban. No? Ito ay spiritual na pakikipagbuno o pakikipaglaban. Nakipagbuno si Jacob dahil sa takot, kasalanan at nakaraan niya. Ano? At nakipagbuno siya sa Diyos sa pananalangin at pagtitiwala. Alam naman natin, kung nabasa natin ang storya ni Jacob, no, at ni Esau. So maghaharap sila magkapatid at siya natatakot dahil sa mga nagdaan niyang mga kasalanan, no? At sabi dito, ayaw niyang bumitaw hanggat hindi siya binabasbasan, no? Minsan, sa ating buhay, kailangan nating makipagbuno sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, no? Sa paghihirap, sa mga tanong at sa takot. Kung minsan meron sa buhay natin na may tinatanong tayo, meron tayong hinaharap na sitwasyon, nakikipagbuno tayo sa Panginoon at nais nating tugunin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikipagbuno. No? Sabi dito, at kahit kahit nasugatan si Jacob, binago siya ng Diyos. No? Pinalitan ang pangalan niya mula sa Jacob na mandaraya ay naging Israel sapagkat nakipaglaban kasama ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pakikipagbuno sa Panginoon ay pwedeng magbago ang buhay. No? Sabi dito sa Genesis 32 verse 20 to 23, no?
ipinatawid ni Jacob ang kanyang pamilya at lahat ng ari-arian niya, no? Doon sa ilog ng Habok, no? At sabi dito na naiwanan siyang mag-isa. Dahil dito nagsimula ang pakikipagbuno niya at na nakipag-usap siya Panginoon. Kuminsan kailangan nating mag-isa, no? 'Di ba madalas ang Panginoon, lagi ko 'tong sinasabi sa prayer meeting, ang Panginoon pagkatapos niyang Panginoong Jesus pagkatapos niyang mag-ministry, pagkatapos niyang pumunta sa bayan-bayan, nagturo at nagpagaling ng mga may sakit. Pagkatapos nanghihiwalay siya sa karamihan, umaakyat siya sa bundok upang manalangin, no? So itong ang sinasabi dito, minsan kailangan tayong mag-isa, no? Mas hinahanap natin dapat ang Diyos, hinahanap natin ang Panginoon, no? Sa panahon ngayon, mas kailangan natin ang Panginoon na bilang isang mananampalataya, tayo ay nakikipagbuno sa Panginoon na kahit na kasama natin ang ating pamilya, maganda yan, pamilya, yan ay nais ng Panginoon na maganda ang relasyon natin sa family. Pero dapat meron din tayong oras na pakikipagbuno sa Panginoon, no? At dito, sabi dito, nung itinawid niya ang kanyang buong pamilya, saka siya bumalik, no? Bakit? Kasi alam niya na pwedeng may mangyari sa kanyang family dahil sa ginawa niya dun sa kanyang kapatid na si Esau, no? Sa minsan sa ating pamilya, minsan kapag may ginagawa tayong may mga kasalanan tayo, ang affected ang ating pamilya. Kaya mag-iingat din tayo, no? Lahat ng ginagawa natin, maliit man o malaki, meron niyang balik sa pamilya natin. Madadamay ang pamilya natin, no? Kung naalala ko yung si Achan nung nagkasala siya, di ba? Nagkasala siya, buong pamilya niya ay namatay, buong pamilya niya ay nadamay. So, bilang head ng pamilya natin, na spiritual head ng family natin, o kung tayo ay mananampalataya sa isang pamilya, mag-iingat tayo sa ano man yung ginagawa natin sapagkat madadamay sila or dala-dala mo yung takot na yun dahil ayaw mong may mangyari sa kanila, no? So, ang sabi dito, sa Genesis 32 verse 25, na makita ng lalaki na hindi niya madaig si Jacob, hinipo niya ito at sabi dito, hinipo niya ang kanyang balakang, no? At siya ay napilay. So, isang haplos na napilayan si Jacob, no? Kung tutusin, kaya siyang talunin ng Diyos. Bakit? Kasi Diyos siya eh. Pero sinabi dito, hinayaan siya ng Panginoon na siya'y makipagbuno, no? Minsan, pinapahintulot ng Diyos ang pakikipaglaban natin para matuto tayong magtiwala at hindi umasa sa sarili nating lakas, no? Sa mga sarili nating resources, sa yaman natin, sa impluwensya natin. Minsan, hinahayaan ng Diyos ito eh. Kasi minsan, lalo na sa mananampalataya, pag feeling secure na marami na siyang resources, no? Sa sariling lakas na siya nagtitiwala. At kuminsan, hindi siya, kumbaga, pinakahuli niya ng tinatawag ang Panginoon. Pero dito sa senaryo na to, ang sabi dito, pinahintulutan ng Diyos na makapagbuno si Jacob sa kanya sapagkat ayaw ng Panginoon na sa sarili niyang lakas, no? Sa sarili niyang lakas siya magtiwala. Sabi dito, sa Genesis 32, verse 20, verse 23, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, sabi ni Jacob, no? Dito nakita ng Panginoon ang puso ni Jacob, no? Hindi na siya, no, humingi ng panalo, no? Basbas na lang ng Diyos ang hiningi niya, di ba? Diba tayo, madalas bilang mga Kristiyano, marami tayong hinihingi sa Panginoon, pero si Jacob, yung blessing, yung basbas, kasi iba yung may pagpapala, no? Sa kahit ano man yung desisyon natin, no, ano man yung pinapasok nating buhay, no, ang pinihiling natin samahan tayo ng Panginoon, di ba? Mas mahalaga yung basbas ng Diyos, hindi yung manalo ka sa larangan. Minsan, hindi rin masama sa isang mananampalataya na wag mong hangarin yung lagi kang panalo, gusto mo lagi kang ahead, lagi kang gusto mo pag may gusto kang mangyari, yun ang mangyayari, no? Hindi na tayo, sabi dito, hindi tayo marunong magbigay, no? Gusto mo, maraming mga Kristiyano, legalistic, ito ang dapat, itong tama, amin to eh.
'di ba? Amin 'to, dapat itong mangyari, no, mali yung ginagawa mo. So, minsan sa bilang mananampalataya, masyado tayong marunong, masyado tayong legal. Nawawala na minsan yung pagiging Kristiyano natin pagdating sa mga bagay na dapat mong ipinaglalaban. Pero dito si Jacob, no, sabi niya, hindi siya humingi ng panalo, kundi basbas, no? Sabi dito, ah, sa Genesis 32 verse 21 to 32, no, na sabi dito, hindi na Jacob ang itatawag sa iyo, kundi Israel, no? Ang nangyari kay Jacob, bagong pangalan, bagong pagkatao, no? Si Jacob na mandaraya, tuso, no? No, may ginawa siyang di maganda, pero dito siya ay si Israel, no? Ang sabi dito, nakipagpunyagi kasama ng Diyos. Tinawag ni Jacob ang lugar na Peniel sapagkat nakita niya ang Diyos at buhay pa rin siya. So doon maraming sapagkat ang sabi nung araw kapag walang nakakita sa Panginoon, no? Kaya sabi dito, ang pakikipagbuno ni Jacob ay pakikipaglaban ng pananampalataya, no? Lumakad siyang pilay pero binago ang buhay. Minsan may sugat pero may basbas. Nakipagbuno si Jacob sa Diyos hindi para manalo, kundi para baguhin, humingi ng basbas at pagbabago, no? At sabi dito, kahit mahirap ang pinagdaanan, nakaharap niya ang Diyos at hindi siya iniwan doon sa lugar ng Peniel. So, siya ay pilay pero binago, nasaktan si Jacob pero hindi na siya pareho o gaya ng dati. May bagong pangalan, bagong direksyon ng kanyang buhay. At minsan sa pakipagbuno natin sa buhay ay paraan ng Diyos para baguhin niya tayo, no? Kaya walang lugi kung makikipagbuno tayo sa Panginoon. Walang lugi kung sasabihin na lang na ano ba yan, lagi na lang siyang nananalangin, lagi siyang humihiwalay sa marami, may sarili siyang mundo, gusto niya ganitong klase ng lagi siyang nagpe-pray. Pero ito yung paraan para mahipo natin ang puso ng Panginoon, no? Sabi dito, hindi laging nawawala ang sugat, pero laging may basbas, may kasamang basbas. No? Kahit na marami tayong problema, marami tayong pinagdadaanan, mga sakit, mga hirap, pero alam natin yung pagsama ng Diyos, no? Kaya minsan ala natin maging matalino lang po tayo na sinasabing tayo ay sinasamahan ng Panginoon. No, kaya ganito si Jacob, pinilit niyang hindi niya binitawan, no, yung lalaki. Alam niya kasi sa sarili na siya ay kung sino siya, no, na siya ay may kahinaan, na sabi nga siya ay mandaraya. Mahirap nga namang samahan ng Panginoon yung may ganitong kahinaan, di ba? No? Kaya mahirap sabing anointed ka pero mandaraya ka. Anointed ka pero tuso ka, di ba? Hindi pwedeng pagsamahin yung anointing kung ano yung kalalagayan mo. Tandaan natin, alam ng Panginoon kung ano yung laman ng puso natin, motibo natin sa ating paglilingkod. Kaya lagi nating pababantayan yung puso natin. Lagi tayong magbabantay. Lagi nating sasabihin sa Panginoon na, Lord, bantayan yung puso ko, wag mong hayaan, Lord, na makagawa ako ng hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyo. Naalala ko yung isang mensahe nung simbang gabi, no? Kailangan napapangiti natin ang Panginoon sa ating buhay, sa buong araw, sa ating buhay, sa ating ginagawa sa ating pamumuhay, papangiti natin ang Panginoon, no? Hindi yung sarili natin ang iniisip natin, no? Kailangan hindi tayo selfish, no? Hindi tayo selfish, naintindihan din natin yung kalalagayan ng kapwa natin, no? Hindi yung puro atin na lang, hindi yung puro atin at ako, dapat iniintindi nila ako ang tama, no? Dapat iniisip din natin anong nararamdaman ng kapwa natin, ano yung pinaghihirap ng kalooban niya, no? Dapat po maging magaan tayo sa kapwa natin, lalo na sa mananampalataya. Pagaanin natin yung mga nabibigatan, lalo sa panahon ngayon, maraming nahihirapan, lalo sa mga Kristiyano, maraming namumblema, maraming stress. Ano yung magagawa natin sa kapwa natin? Paano mapagaan sila? Para mapagaan ang kanilang buhay, ang kalooban nila. Hindi yung, ang inisip natin, sarili lang natin, nagiging selfish tayo. So, dapat mga kapatid, gaya ni Jacob, siya ay isang mabuting ama. Nagkasala siya at
hinayaan niya na muna na mag-isa siya at nakipagbuno siya sa Panginoon dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Tayo din, kung mahal natin ang pamilya natin, huwag tayong papayag na hindi natin sila maasama sa hindi natin maisama sila sa ating o naman yung kalalagayan natin na tayo ligtas na. No? Hayaan natin na wag tayo puro saya nakasama natin pamilya natin pero hindi pala ligtas, di ba? Dapat pag nagkakasayahan tayong pamilya natin, mismo tayo, meron tayong pagpupursige na lumalapit tayo, nilalaban natin sila sa Panginoon, ibinupuno natin sila sa prayer. Gaya nitong si Jacob na alam niya na may kasalanan ako at hindi ko alam kung anong mangyayari sa pamilya ko. Talagang inalis niya ang pamilya niya at siya ay naiwang mag-isa, alone. No? At doon nakipagbuno sa kanyang Panginoon. So mga kapatid, hallelujah, tayo mananalangin na at alam ko marami tayong may prayer request tayo. Yan, pag-pray natin ang ating family. No? So, simple, tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat, Lord, sa umaga na to. Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tulungan nyo kami, Lord, kaming mananampal na maging matalino. Lord, piliin namin, Lord, na ikaw, Lord, ang aming Panginoon na laging hanapin. No? Hanapin ka namin, Panginoon, ng masikap na Lord, unahin ka namin sa aming buhay, na huwag kami pumayag na Lord na buong isang araw na Lord na nananalo ang kaaway sa amin, na Lord na hindi kami nakikipagbuno sa iyo. Huwag mong hayaan Lord na Lord ang kami Lord at ang aming pamilya na Lord na tiwala na kami, kontento na kami na hindi namin binubuno sila sa prayer. Lord, tulungan mo kaming mga mananampalataya na matutong makipag-deal sa iyo, makipagbuno sa iyo, makipaglaban sa iyo sa pamagitan ng pananalangin. Lord, hallelujah. Help us, O God, na lagi mong babantayan ang aming puso, ang aming isip, upang anumang oras kami, Lord, lumapit sa iyo, alam namin na maririnig mo kami, alam namin, Lord, hallelujah, na babaguhin mo ang aming buhay, ituturo mo sa amin ang tamang direksyon ng aming buhay. Lord, sa oras na ito, tinataas ko po, Panginoon, bawat pamilya, Lord, na nanonood ngayon sa stream na to, sa online stream na to. Lord, ang kaligtasan ng bawat pamilya, member ng bawat pamilya, Lord, dalangin po namin, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. You said in your word, Lord, me and my household, we will serve you, Lord. Hayaan mo, ang aming buong pamilya ay maligtas. Panginoon, hindi lang kami, Lord, maging masaya na kami lang ang ligtas. Ang aming pamilya, Lord, ay madala namin sa iyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Ayaw mo, Lord, ang aming pamilya, mga kamag-anak, Panginoon, ay maligtas, Panginoon, makarinig ng iyong salita, Lord, buhayin mo ang pananampalataya, Panginoon, buhayin mong ningas ng pananampalataya nila, Panginoon. Pag-initin mo, Lord, ang kanilang pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Again, din, Lord, dalangin po namin, divine protection sa bawat pamilya ngayon na, lalo na Lord, nasa panahon na to na, Lord, iba-iba ang panahon, Lord, divine protection sa bawat family ng mga lahat na naghahanap buhay, na pumapasok sa eskwela, Lord. Ingatan mo, Panginoon, hallelujah, na makarating ng ligtas, payapa at may kagalakan sa mga pupuntahan. At Lord, i-bless mo maging ang kanilang hanap buhay, divine protection sa bawat hanap buhay ng iyong mga anak, ng lahat, Panginoon. At gayon din, Lord, dalangin po namin sa mga may karamdaman, Lord, healing para sa may sakit karamdaman, Lord. Tinatas ko po sa iyo, Lord, si Nanay Anching Sanlay, pagalingin mo siya, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Healed mo, Lord, siya, Panginoon. Hallelujah, Lord. I-normalize mo kanyang blood pressure, oh God. In Jesus' name, Lord, pagalingin niyo po si Nanay Anching in the mighty name of Jesus. At lahat ng may karamdaman, Panginoon, Lord, ng mga kids na may ubot lagnat sipon, Lord, healed mo ang aking si Luis Ann, Caitlin Joy Hanami sa kanilang ubot sipon, lagnat, Panginoon, at lahat ng mga bata na may mga lagnat, Panginoon, ng mga ubot, sipon, pagalingin niyo, Panginoon. Iti, Lord, tinataas namin ang lahat ng naghahanap ng trabaho, Panginoon, na makasumpong po nawa, Lord, ng mga naghahanap ng trabaho, lalo sa panahon na to, Panginoon, Lord, maranasan ng bawat pamilya ang katapatan mo po sa kanilang buhay, sa bawat araw mula umaga hanggang gabi, Lord,
maranasan nila, Panginoon, ang katapatan mo po sa kanilang buhay. Pasaganain mo ang kanilang mga hapagkainan, ang kanilang mga palabigasan, pasaganain mo po, Panginoon. At gayon din, Lord, hallelujah, ang relationship ng bawat pamilya, Lord, balutan niyo ng banal na dugong relasyon ng bawat family mula sa mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan, mga anak, mga apo, mga manugang. Balutan niyo ng banal na dugong relasyon ng bawat isa, maging sa kapwa mananampalataya, sa mga kapatid sa pananampalataya, balutan niyo ng banal na dugong relasyon ng bawat isa. Lord, hallelujah, hallelujah, maging, Lord, sa mga hanap buhay ng aming mga anak, Lord, divine protection sa kanilang pagpasok, sa kanilang work, sa mga work from home, pagpalain mo sila din sa work on site, divine protection sa kanila. Lord, i-bless mo ang kanilang hanap buhay. Ganyan din, Lord, hallelujah. Patuloy, Panginoon, dinadalangin namin breakthrough upon breakthrough sa bawat pamilya, Panginoon. Healing upon healing sa bawat family, Panginoon. Lord, hallelujah. Maging, Lord, hallelujah, ang mga nawadalangin po namin na every family, so God, hallelujah, na ikaw ang unahin, Panginoon, sa buhay na bawat lalo na, Lord, araw ng linggo, Panginoon, hallelujah, ikaw ang unahin, Panginoon, ng bawat pamilya. Lord, unite mo ang bawat family, Panginoon, balutan niyo ng banal na dugo ang bawat pamilya, Panginoon. In Jesus' name, mo God, hallelujah. Gandi sa pamilya, Lord, ng mananampalataya, Lord, hallelujah, ang bawat pamilya, Lord, Lord, ng bawat churches, so God, balutan niyo ng banal na dugong relasyon ng magkakapatiran mula sa aming sa lahat ng pastor, sa lahat ng mga leaders, sa mga members, Lord, ng buong congregation, balutan niyo ng banal na dugong relasyon ng bawat isa. Lord, i-bless mo, Lord, ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang mapasalamatan namin, mapapurihan sa araw na to. Samahan niyo ang lahat ng gagawin namin, pupuntahan namin sa araw na to. Ikaw ang mabigyan namin parangal ng papuri sa araw na to. At hayaan mo, Diyos, na sa aming pagtulog, mamaya, Lord, na mamayang gabi, ikaw ang mabigyan namin ng kapurihan. At maging, Lord, sa mga susunod na devotion, ikaw pong patuloy na sumama. Pagpalaan niyo po, Lord, ang aming araw-araw na devotion, Panginoon. Hallelujah. The first store of faith, Lunsad. Thank you, Lord. Sa iyo, papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid.